message to all the senator, sa mga senator dyan na nagpo-promote ng love forgiveness, wag tayong double standard. So, palayan, it's not about only sa relationship with wife. Makakatulong din yun sa relationship with your siblings, relationship with cousins. Kasi damay-damay kasi yan eh. Pag di mo pinag-iwala yung asawa, pati yung mga anak nagsasuffer or pati yung mga taong nagmamahal dun sa asawa mo na pinipilit mo sumama sa'yo, damay. So marami kang napunta sa hell. Yun ang point ko. So palayain mo ng isa para yung nasa side doon ng spouse mo, either lalaki man yung na gusto makipag-uli or babae, palayain mo na. Kasi nagsasuffer din yung mga kamag-anak doon, yung mga tao nagmamahal doon. Eh, ba't di ka pa pinapalaya ng asawa mo? Dami kayong napupunta sa hell. Ang hell kasi is minsan suffering in mentally. Hindi yan literal na tinuturo ni Kristo. Wala tinuro si Kristo na ang hell is yung mga maalapoy. Wala ganun. Ang hell means suffering mentally. Hindi lang physically. Yun ang hell. So, if you love a person na hindi ka naman mahal, palayain mo na. Kasi nagsasuffer eh. That's yung point ko. So palayain mo in easy way. Annulment is very difficult. Yun lang po ma'am para sa message sa mga senator na yan. Okay po. So that's Okay. biblical. Yeah. Opo. All right. Okay, thank you sa iyong So, yun po mama, wag lang tayong antichrist yung mga senator, nagiging antichrist sila. Di nila, so when you read the Bible, you read the whole chapter, not only one verse. Basahin yung buong chapter. Kasi pag nagbabasa ka tingi-tingi, ma-misinterpret nyo yan. Magkakaroon kayo ng interpretation. That's called idolatry. Another sin yun. Ina-idolos niyo yung sarili. Ini-interpret niyo yung verse. That's idolatry. Dinawal niya sa Leviticus, nakasulat niyan. When you idolize yourself, hindi mo sinusunod si God, that's idolatry. Nagsasarili ka ng interpretasyon. Nagets yung point ko, ma'am. Okay, that's all the message to all the senator na against po sa annulment, which is annulment is nagpapahirap po. Nagpapadagdag ng suffering, nagpapadagdag ng hell. Simple as that. Annulment is suffering yan and it's not pro-Christ kasi walang binanggit na annulment sa Bible. That's message to all the senator. Walang binanggit. Basahin yung buong chapter, hindi lang isang verse. That's the whole. Kung kaya nyo basahin yung mga senator dyan kung kaya nyo basahin yung lahat ng law, basahin nyo rin yung buong Bible. Hindi lang isang verse. Napaka-double standard. Yun lang po. Thank you.